So defense, miscommunication defense sa batas. So ito yung usual alibi, yung miscommunication, whether yung sinasabihan is ignorant or mali yung instruction or meron siyang psychological o mental problem para hindi siya makaintindi, to make it a miscommunication, usual alibi. So dito lumalabas na kailangan patunayan na meron siyang mental defect, lumalabas na mali yung instruction, di ba? So para hindi absuelto sa kaso kasi usually alibi ito eh. Alibi ito, yung miscommunication, alibi ito, at kahit sa work, alibi dito, miscommunication. Di ba? May mga tao kasi na mabababaw talaga. Yun yung sinasabi, defense of miscommunication. Kaya nga sinasabi ko, dapat nag-upgrade kayo. Nag-upgrade kayo ng sarili nyo para maka-adapt o makasabay. Kasi hindi naman lahat ma-adapt nyo, hindi naman lahat pasasabayan nyo. Meron lang kayong pwedeng i-adapt o meron lang kayong pwedeng i-improve, but not all. Diba, may limitations tayo as a human being, lalo na sa mga PWDs. Sa mga PWD officers, kaya nga may ID yan eh. Diba? Kaya nga may ID yan. So, kaya nga tayo mga PWD may ID dahil dyan. Diba? Pero hindi dapat yung ginagawang dahilan. And think na lahat ng tao, yun din yun, gagamitin alibi din yung ng cyber libel, di ba? Kagaya nitong sa di ba? Ang pwede mong i-alibi dito is walang pangalan. Kahit ba na wala kang winilagay, kaso sinasabi ng batas din na kapag alam ng tao na siya yun, yun yung tingin kong butas. Paano kung marami nakasalamuha yung tao na yun? Na may pare-parehong coincidental na pare-pareho ng sitwasyon. Di ba? Pare-pareho sila ng disability, pare-pareho silang hindi makaintindi dahil may ganun. Kasi yung hindi naman pagkaintindi is may trauma eh, may psychological factor yun eh. Di ba? Hindi mo naman kailangan magkaroon ng mental talaga. Mental tinatawag na sa sobrang anxiety mo, nagiging mababaw ka na. So, yan yung usually ginagawang dahilan, yung defense of miscommunication. So, yun lang po.